Good day mga ka-friendship! For today's video, ipapakita naman namin sa inyo kung paano kami gumawa ng aming tinapang galunggong. Siyempre, sisimulan natin yan sa pagpipili ng isda kung saan dito ang tapahin at daingin. Kailangan po kasi makuna talaga yung tiyan ng ating tatapahin at pagkatapos nga po niyan pilian, ibibilad na po natin yan. Pagbibilad po, hindi dapat tikit-tikit para naman matuyo ng pantay-pantay yung isda. Hindi naman po tutuyong-tuyo ha. Yung sakto lang po talagang matuyo yung labas ng katawan ng isda tapos babalik na rin natin yan bago natin yan hanguin at ipasok dun sa ating lutuan. Dito nga po natin siya unang lulutuin. Purong patis po yung pinaglulutuan na yan. Ang tawag po sa amin yan ay salmuera. Pakukuluan nga po natin ng ilang minuto yung ating mga galunggong na yan. Tignan nyo naman po, kahit naluto na yung ating galunggong, buong-buo pa rin po talaga yung kanyang balat, kaliskis, katawan ay napaka-perfect naman po talaga. Kapag hinahango nga po yan, dapat talaga marahan lang ang pagkakasandok mo dahil mababali po talaga yan. Gawang luto na po kasi talaga siya. Pagkahango pa nga lang po yan, kailangan isalansan na rin po yan kasi hindi na natin yan patatagalin. Baka abutan tayo ng Pasko dito kapag pinatagal natin yan at tatambak lang po yung isda dyan sa gitna. Kaya naman mainit pa talaga, literal na mainit pa po talaga. Kailangan na po nating isalansan yan. Sadyang sanay na po talaga silang humawak na mainit dito. Ang init po talaga niyan sa kamay. Talagang makakapal na talaga mga kalyo ng mga kamay nila. Kaya natitiis nila yan. Sobrang init na yan. Pero tignan nyo naman po ako. Nako, pa isa-isa lang po talaga tayo. Hindi kinakaya ng kamay ko yung init kasi may katas pa po yung katawan niyan. Tumutulo at lumalabas po talaga dun sa isda ay napakainit naman po talaga. Kapag kakamada po dito, kailangan dikit-dikit siya para naman po hindi masunog yung isda. At pagkatapos nga po natin yan ikamada ng ganyan, didiligan na po yan. Uy, purong tubig lang po dinidilig namin dyan. Yung iba kasi sinasabi nila hinahaluan daw ng baking soda. Abay, gagastos pa kami para dun. Ganyan nga po ang itsura ng ating lutuan. Nakita nyo naman po yung apoy. Napakainit po talaga dito sa pinupwestuhan ko. Tiis, ganda naman talaga tayo. Makakuha lang tayo ng video. At pagkatapos nga niya diligan ay didiretso na natin siya dito sa ating tapahan. Dito po yung pausukan. Kaya ito po yung pangalawang pagluto sa kanya. Nakita niyo naman po kung gaano kausok yan. Yan lang po talaga nagpapakulay sa tinapa natin. Wala po tayong hinahalong kung ano-ano dyan or minimekos-mekos natin yan. Uhusukan nga po natin siya ng 2 hanggang 3 oras at eto na po ang finished product niya. Nakita niyo naman po kung gaano kaganda ang pagkakakulay ng ating tinapa ay perfect naman po talaga. Kung ano ang kinaganda ng ating tinapa ay kinaganda rin naman talaga ng lasa niyan ay napaka-perfect naman po talaga ng pagkakagawa ng ating tinapa. Alam niyo naman po kami dito, ang gusto lang talaga naming ibigay sa aming mga customer ay talaga yung mga kalidad na mga produkto. Maraming salamat po sa nagtapos ng aking video. Pakiiwan naman po ng comment sa ibaba kung saan umabot ang video na to. Maraming salamat po sa inyo.